beside the temple there. I heard children singing and everlasting sound. I thought the voice of angels of heaven and answer I thought the voice of angels from heaven and the streets no longer rang as with a glad Hosanna the little children sang. The sound grew dark with mystery, the morn was cold and chill as the shadow walked across the roads upon a lonely hill. As the shadow walked across the roads upon a lonely hill.
Him King of Kings, crown Him Lord of Lords. King of Kings, crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, Almighty God, Almighty Crown Him King of Kings, crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, Almighty God, Almighty He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Purihin natin ang Panginoon. We give you praise, O God. We worship you. We honor you. We adore you. We thank you. Kaya lahat ng pagkulihan, lahat ng kalwalatian, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ito ang araw na umaawit ang isang katauhan na
Hosanna, Hosanna in the highest. Ito ang araw na ginugunita kung saan ang sangkatauhan ay nangtanggal ng mga balabal at inilatag sa daan habang ang Panginoong Jesus ay nakasakay sa isang asno at pinupuri nila ang Panginoon. Amen. Kaya lalo na tayo ng kanyang mga anak ang kinakailangang magpasalamat sa kanyang dakilang pagliligtas. Amen. Kaya walang malungkot. Wales. Walang Biyernes Santo. Huwag kang tatakbo. Patay ang Diyos. Sabi sa akin ako may mga bata. Huwag kang tatakbo. Patay ang Panginoon. Tingnan mo nga yung kalapit, okay lang ba siya? Tingnan nyo ang inyong kalapit at anong okay ka lang ba? Ano namang sagot? Are you a thankful Christians? Thankful Christians become fruitful Christians. Thank Him. Give the Lord thanks. Ano yung chapter na binasa ni Ate Rachel kanina sa kanyang pasimula ng pagtuturo? Anong part niyan sa awit? Basahin mo nga yung binasa mo kanina. Mangagbigay kayo sa Panginoon, o kayong mga anak na mga makapangyarihan. Mangagbigay kayo sa Panginoon ng kalwalatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Mangagbigay kayo sa Panginoon. Yan. Sa pagsambon nyo sa Kanya, sa Panginoon, kinukurunahan ninyo siya. Binibigyan niyo siya ng kaluwalhatian na nauukol lamang naman sa Kanya. Sapagkat siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Idagdag pa natin ang Diyos ng mga Diyos. Sumasang-ayon ba kayo dyan? At sa tuwing kayo'y sumasang-ayon dyan, kinukurunahan ninyo ang Panginoon ng koronang nauukol lamang sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Walang sino mang pwedeng umagaw ng Kanyang korona. Walang sino mang pwedeng pumantay sa Kanya. Sapagkat ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa iyo at sa amin. Ibinigay niya ang Kanyang buhay. Alam niya ang Kanyang pagdadaanan. Alam niya. Subalit, hindi siya umurong. Hindi siya umatras. Siya'y nagpatuloy upang ikaw, kapatid, ay makatanggap din naman ng korona ipinatong sa kanyang ulo. Without crowning Jesus Christ, no one will receive crown. Kaya siya makapagpuputong ng korona sapagkat napagtagumpayan niya. Kaya naman ang utos sa atin ng Diyos ay yung binasa ni Rachel, ibigay o magbigay. Verse 1, basa ko ni Rachel. Mangagbigay kayo sa Panginoon, o kayong mga anak na mga makapangyarihan. Mangagbigay kayo sa Panginoon. Ano ang kanyang
iniuutos na kanya na inyong ibigay sa Kanya. Magbigay kayo. Ano ang iniuutos ng Panginoon na ibigay ninyo sa Kanya? Sige, mag-isip kayo. Ano ba ang iniuutos ng Panginoon sa inyo? Number 1, ikaw yung magkatumingin sa iba. Ano ang iniuutos ng Diyos na ibigay mo sa Panginoon? Give me one. Walang alam. Ilakas mo. Buhay. Buhay. Di ba tama? Ano ba? Dalihan niyo, di ako aalis, baka hindi lang matapos. Graduation ko na bukas. Yung nga kasi ang tanong, inuutusan tayo ng Diyos, baka hindi nyo nga alam kung ano ang inyong ibibigay sa Kanya. Paano kayo magbibigay ng hindi ninyo alam? At least may alam siya, buhay. Hindi ba niyo papalakpakan? Sam, biblikal ang pangalan mo, kaya ako'y lumalapit sa inyo, kayong tatlo. Ano ang pangalan mo? Ano? Akala ko, Joel. Ikaw, ano ang ibibigay mo sa Panginoon? Lakas mo. Papuri. Papuri. O, tama! Papuri! Tama! O, galing ni Samuel. Paano yung mga biblikal ng mga pangalan nito? Ezekiel. Pagsamba. Ayan. Tama ba? Para alam ninyo kung ano yung ibibigay sa Panginoon. Kaluluwa. Correct? Kaluluwa. Hindi, kita. Totoo naman. Ano nga bang sa Christ na talas niya bigay ang kanyang kaluluwa? Tama. Sa Panginoon. Lakas. Panggagaling ng mga bata. Baka naman gusto mong pumawi, kapatid na Norman. Ayaw talaga. Ano? Tapang. Matindi yun ang tapang. Next! Nakakaw. Hanggang hulihan nito, get ready. Nice. Pera. Talento. Tumutugtog na. Ito magaling. Kapag Ikaw. Katapatan. Next. Seed. Ayan. Lahat ng mga yan, kasi may antas yan eh. At ang pinakamataas na antas na maaari mong ibigay ay yung ibinigay ng Panginoon, yung kanyang buhay. Ibinigay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, ng kanyang mga anak. Amen? Sa maliwanag, inuutusan ng Panginoon ang bawat isa sa atin na magbigay. At kinakailangan alam mo ang iyong ibibigay. Hindi nila nabanggit yung oras. Lahat kayo nandito dahil ibinibigay ninyo ang inyong oras, ang inyong lakas, ang inyong talento, ang inyong buhay, ang inyong pera, sapagkat inuutusan tayo ng Panginoon na tayo'y magbigay. Nabagit ko nung isang linggo, the more you give, the more you love. Yung awit ng sandig, the more you give, the more you love. At dito sa lesson, nagulat ako, ang nakalagay sa lesson, the more you give, the more you rise. The more you give, the more you rise. Ano ba yung rise? Sumisikat? Ano ba yung rise? Bumabangon? Bakit kaya nawawala yung iba? Walang kagana-gana.
Kaya ang tanong mo isang linggo, saan kayo ginaganahan? Saan kayo excited? Saan kayo masaya? Papunta sa sambahan o pauwi ng inyong mga tahanan? At nakikita ko naman, unti-unti kayo'y natuturuan. Dahil kanina, nag-start tayo, marami na. Ibig sabihin, excited na kayo, nakatagpuin ang ating Diyos sa lugar na ito. Amen. Makikita naman ninyo mga mukha ko sinong excited talaga. Kita naman sa pag-awit, sa pagsamba, sa pagparito, kita naman kung sino sa inyo ang nagagalak, na-excite, na pumaroon sa bahay ng Panginoon. Amen? Kaya utusan mo yung sarili, magalak ka sa Panginoon. May-excite ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. Ang sabi nga ng lalaki ng Diyos, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Sino may sabi ng kaluluwa? Ang galing ni Eric, ano? Utusan mo yung kaluluwa. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Purihin mo ang Panginoon o oras ko. Purihin mo ang Panginoon sa katapangan ko. Ang galing naman ng matapang daw. Hindi kasi ari sa Panginoon yung mga duwag. Kailangan sa mga lalaki at babae ng Diyos, mayroong kaunting tapang. Hindi lamang kaunti. Kung yung mga ibang tao ay tapang na tapang, pinagtatanggol ang mga bagay-bagay na pang-samantala lamang, how much more the God that we serve na siya ay eternal God. Purihin natin ang Panginoon. In other words, give everything to God. Amen? Lahat ng bagay na kaya niyong ibigay ninyo sa Panginoon sapagkat iyan ay Kanyang utos upang ang bawat isa sa atin ay hindi pasulpot-sulpot, hindi walang gana, kundi pag ikaw ay natutong magbigay ng lahat ng bagay, unti-unti sisikat ka, unti-unti sisigla ka, lahat ng bagay ay iyong mapagtatagumpayan. Listen, the Lord said, this is angelic service where it is time for coronation. Crowning angels are released. God does not leave His throne. He has messengers. Angels are His messengers. So today, angels are in this house. Jesus is here. Purihin natin ang Panginoon. We live in a generation that hate good people. Tanongin mo nga yung kalapit, are you good people? Pagkakampi ka ng mga tagalabas, you are not good people. Kasi mga tagalabas, maganda ang kanilang tingin. Mga kumpadre sila, kumpare sila. Pero pagka good people, ano ang ginagawa? If you are a good person, they will be attacking you, criticizing you, they will try to damage your reputation, they will bully you. In John 15:18 to 19, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love his own, but because you are not of the world, I have chosen you out of the world, therefore the world hate you. Ikaw kasi kapatid ay hindi naman taga-sanlibutan. Kung ikaw ay taga-sanlibutan, aakapin ka nila. Sabong tayo, pare. Sige. Inom tayo, pare. Pag hindi ka nakapag-inom, napaka-KJ mo naman. Wala kang kabuhay-buhay. Magpakasaya tayo.
O disco tayo. Hindi ka naman. Ewan ko lang sa inyo kung kayo ay nakikipagkaisa. Dahil kung hindi, ay kaisa pa nila kayo. Ano? I want to speak on a very significant topic. Now listen, this is the month of crowning. I did a study on crowning, coronation, and enthronement. They are not the same. They look the same, but they are not the same crowning in what we are here. You won't miss your crown. The Holy Spirit comes over to you today. Open your heart to receive ears to hear what we may be established. God wants you to reign, but there are procedures to do the reign. There are things to do to reign. God wants the crown to be on your head, but there are things you must do for the crown to come on your head. Many people miss their crowning because they fail to align with the principles and guarantees crowning. May you not miss crowning. God does not crown everybody. Hindi daw naman pwede koronahan ng lahat. May mga pinipili. May mga hinihirang. Sabi nga, why have you chosen me out of million? Your child's to be. Ikaw kapatid, pinili ka niya upang ikaw ay kanyang koronahan. At ang aking dalangin, wala sanang ma-reject sa ating lahat. Sana ay walang ma-reject sa atin. Nawa, tayong lahat ay makagawa ng gawa ng Panginoon. Tayong lahat ay magtagumpay sa ating buhay pananampalataya. Pero siyempre, ang sabi nga, para ikaw ay sumigla, maghandog ka sa Panginoon ng iyong buhay, ng iyong lakas, ng iyong oras, ng iyong talento, and everything you have to give God. Purihin natin ang Panginoon. Pathway to coronation. Number 1. Non-giving church members. Ano yun? The pathways to coronation. Type of church members, pastors do not like. Types of church members, pastors do not like. Number 1, ayan. Patungkol sa iglesia. Sino-sino ang mga taong hindi ninanais makasama ng mga pastor? Sino ba yun? Number 1, ang sabi dito, nandiyan ba? Non-giving church members. Tanungin mo yung kalapit, are you giving God? Anong sagot? Oo naman, kaya nga kayo nandito eh. Kasi, binibigay ninyo ang inyong oras. Kasi, pag ibigay nyo yung oras, lakas, talento, kasunod na rin yan yung mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. God loves a cheerful giver. In other words, God dislikes uncheerful givers. Tingnan mo nga ngayong kalapit, masaya ba? Masaya ba na nandito siya? Masaya ba na sumasamba at nagpapasalamat siya sa Panginoon? Iyan ang gusto ko. Dahil ang naghahandog may 3 uri. Number 1, naghahandog dahil sinabihan. Yan, salita yan ng Diyos. Dadaan sa lalaki at babae ng Diyos. Sasabihin namin sa inyo, ginawa ninyo dahil sinabihan kayo. Hindi dahil sa binasa ninyo. Pagka kasi ikaw at ang Diyos, ang ganda nun eh. Pag dumaan sa tao, pwedeng sabihin ninyo, Diyos ka ba? Para sabihin mong ako'y magbigay. Hindi ka naman Diyos. Diba? So medyo mahirap yun.
Pagka yung sinabihan, tsaka lang magbibigay. Paano pag hindi na sinabihan? Umattend lang dahil binabanggit ang pangalan. Ay ang problema, sa kababanggit, natiis pa. Lagi naman binabanggit ni Sister Marie ng aming pangalan. Paborito ko ni Sister Marie, sasabihin niya. Bakit kayo binabanggit ng pangalan? Bakit kayo sinasabihan? Kami ang tinig. Sabi nga, may angels na nagpaparating ng mga bagay-bagay upang ating gawin. So, nagbigay kayo dahil kayo sinabihan. Dahil kayo ini-assign. Diba? So, yun yung antas, yun ang level ng pagbibigay sa Diyos. At ang pinakamataas ng taas ay yung kusang paghandog sa Diyos. Iyon yung pinakamataas ng taas ng paghandog sa Panginoon ng buhay. O laging nandito, laging banghagap. Kusa na siya. Hindi na sinabi mo, agapan mo ha. Lagi kang huli. Napuno na ng anghel ang mga upuan, wala ka pa. Saan ka uupo? Alam naman ninyo, isang kaluluwa lang ang maligtas. Ilang anghel ang nagkakatuwa sa langit? Ha? Oh. Dumating ang siyota ni Faith. Hindi libo-libong anghel ang nakaupo dyan. Wala kayong uupuan. Paano pag nagpakita ang anghel? Saan kayo mauupo? Ay libo-libo nga ang anghel na nagkakatuwa sa langit, nanonood sa atin. Paano pag nakijoin dito? Saan kayo uupo ngayon? O hindi kayo yung kahuli-hulihan, ano? So, kusang pagkahandog ang hinahanap ng Panginoon. Yung isa, ito pakitang tao. Ayan. Yun ang hindi gusto ng Panginoon. Pakitang tao. Binagatlag ang 100,000 piso. Pastor, eto handog ko. Pinagpapaypayan. Pastor, sigurado tapos na isang bahay, 100,000 ito. Tapos ng simbahan. Anong tawag sa ganung uri ng pagbibigay? Ha? Anong tawag sa ganung uri? Pakitang tao. Ang bilin sa atin ng Panginoon ganito. Pag ikaw ay magbibigay, huwag hayaang makita ng kaliwang kamay ang ibinigay ng kanang kamay. So, ibig sabihin, gawin ito sa lihim. Bakit kaya? Kasi daw, paghayag o yung pinagmamapuri, pinagmamaigi, ang kapurihan daw noon ay napunta na sa inyo. Binalikan na ng tao. Sinabi ng tao, oh, salamat, ayaw mo magiging mabait din ako sa iyo dahil mabait ka sa Panginoon. Tinanggap mo na yung sukli na dapat ang Panginoon ang magbibigay nito sa bawat isa sa atin. Amen. Kahit sa mga trabaho, mayroong ganun. Pinapakiramdaman ng mga boss, maagap si Busa Lunis, aagapan ko rin. May mga ganitong uri ng empleyado. Ay, absent si principal. Alas 10 ako papasok. Pinagnanakawan ninyo ang gobyerno. Ay, wala si pastor. Pagkakataon ko na, hindi ako aaten. Mga ganon. Hindi nais ng Diyos ang ganong uri ng pagkahandog. Ang nais ng Diyos na uri ng pagkahandog ay may kusang loob at masaya na ikaw ay naghahandog sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, ayan,
Mabuti ang Diyos. Amen. Your time for enthronement is now. Your time for coronation is now. Your time for crowning is now. May the spirit of generosity rest upon you. Sabihin mo sa iyong kalapit, patungo mo ng kamay sa ulo. Sabihin mo sa kanya, may the spirit of generosity rest upon you. Receive the heart to be a giver. Purihin natin ang Panginoon. Dalangin natin na ang Espiritong mapagbigay ay sumabawat isa sa atin. At tanggapin natin ang pusong mapagbigay. Kasi nga, kung ang puso mo ay hindi mapagbigay, naku po kapatid, lulubog ka, mawawala ka ng saya at ng sigla, mamamatay ka, mamamatay ang iyong pananampalataya. Alam ba niyo ang sumasamba sa Diyos? Minsan umaawit yan, hindi niya alam ang kanyang boses ay umaawit ng pagpuri, pagsamba sa Panginoon. Napapaawit siya. Ibig sabihin, buhay na buhay sa Kanya ang Diyos na Kanyang pinaglilingkuran. Mayroon namang stingy people. Ano bang ibig sabihin ng stingy? S-T-I-N-G-Y. Bakit ba spelling? Joy, ano ba ibig sabihin ng stingy? Sakit ba yung sakit? O hindi marunong magbigay? Huwag sana tayong gano'n. Kuripot. In other words, may kuripot sa asawa. Pag namimili, lagi sarili ang ipinamimili. Hindi na iniisip ang asawa. Ayan. Mga babae, naghahanap talaga yan. Uy, darling, anniversary natin, wala kang pakipakiramdam. Anniversary natin. Live! Anniversary natin ah. Hindi mo ba naaalala? Pasensya ka na. Nakakalimutan ko na. Anniversary pala natin. Napaka-selfish. Pupunta ng magandang bilihan, SM. Bibili sa kanya lang. Hindi malama isip ako, ito para sa aking anak na pinakamamahal. Ito para sa aking asawang pinakamamahal. Ito para kay ano. Kaya walang kabuhay-buhay. Ay, Diyos ko. Let you and your family look clean, look good. Ayan. Ano bang ibig sabihin noon? Uy, kahit ang asawa ay amoy sinigang na, ayaw mo namang ibili ng shampoo at ng magandang pabango. Kahit ang damit ng asawa ay, parang hindi pinaplantsa ay pinahahayaan. Graduation. Tingnan naman ninyo, kailangan inyong mga asawa, inyong mga anak, inyong buong pamilya ay nagmumukhang malinis. Ayan. Wala naman mukhang hindi planchado at damit. Lahat naman ay mukhang maayos. Napatingin tuloy ako. Minsan sasabihin, uy, magpagupit ka naman. Ibang tao pa nakakita, no? Uy, makaba naman ang buhok sa iyong ilong. Pulutin mo naman. Wala naman nakakahiya yung mga gano'n. Kaya tayo nandirito, miyembro tayo ng pamilya, nagpapaalalahanan tayo, huwag ng ibang tao ang magpaalaala pa. Minsan ako'y napapahiya eh. Minsan tinawagan ako, uy, haba-haba ng balbas at bigote mo dyan oh. Nag-usap si Morris at si Peter.
Sabi namin, Morris, anak, kausapin mo naman ang papa mo. Wala ka namang kagana-gana makipag-usap sa papa mo. Di kinausap naman, Papa! Kumusta ka dyan? Okay naman ako anak dito. Papa! Magpagupit ka! Ang haba-haba ng buhok mo! Naku anak, bang mahal ng gupit dito. Papa, pumindot ka! Wala sa akin ang pipindutin. Nasa mama mo ang aking pindutin. Papa, bang haba na ng buhok mo. Diba? Bata yun. Pero, nakare-remind. Nasa ibang bansa ang nire-remind. Tayo dito ay magkakapatiran. At ang mga reminders na yan, yung mga paalaala yan, na kung tawagin nyo yung rebuke dahil kayo nasasaktan, kaya sinasabi nyo yung rebuke. Pero yun, pagpapaalaala lamang sa atin upang tayo magmukhang malinis. Upang tayo magmukhang maganda. Kaya pinapansin natin ang lahat-lahat. Pinag-uusapan nyo, pangit ng walang tiles, natural. Pangit. Pangit ng walang kesame, natural. Pangit ang hindi sementado, natural yan. Kaya yung ating pinag-uusapan dahil ayaw natin na tayo'y napupulaan. Amen. Kasi kayo, mga anak, ng kataas-taas ang Diyos. At kung kayo'y mapupulaan, ang Diyos ng kauna-unahang malulungkot. Amen? One time, sabi nung isa, Sir, lalaglag na po ang inyong butones. Kaya ako, babato ko na yung pagkabihis ko. Tatapon ko na yung uniform na yan, nagtatanggal na ang butones niyan. Minsan, naririnig natin sa iba, huwag natin kukunin negative, kukunin natin positive. Kasi gusto nga ng bawat isa sa atin ay kaayusan. Amen? May kwenta ba ang pinagsasasabi ko? Ha? May kwenta ba? There are husbands who don't give to their wife or children. Ayan. They always look good, but they don't give to their wife and children. Ang sabi dito, it is not good. Magbulay-bulay nga kayo. Sa buong isang taon ba, naibili nyo, anong bagay na ibigay nyo sa inyong asawa? Sasagot ka agad kayo, pagmamahal. Siyempre naman, pagmamahal. Ang pagmamahal ba nakakawakan? Sige nga. Bigyan ko nga kayo ng pagmamahal, hawakan nyo. Naramdaman ba yan? Sagot! Pag-ibig. Nasaan? Nasaan ang pag-ibig? Nakakawakan ba yan? Pag kayo magbibigay, hindi usap. Dapat tangible. Nakakawakan. Bulaklak. Oh, bulaklak. Nakakawakan, pero nakakain ba yan? Mararamdaman ba yan ng sikmura? Ano ba naman yan? Nagbigay ka bulaklak. Ang bulaklak ay nalalanta. Maya-maya lang ay kukupas na. Nahawakan, yes! Nakain? No. May pagbibili mo ba ng bulaklak? Baka isang palpa sa iyo ng pagbibili. Hindi convertible to cash. So, hindi ka anong nararamdaman. Oy, ikaw, ilang taon ka na? Ilakas mo, ayaw ko nung kinakain sa gusto ko, naiintindihan. Sa 13 years old mong yan, ano ang naibigay mo sa nanay mo na nakakawakan? Wala! 13 taon! Hindi ka ba nag-ipon para pag-uwi? Ikaw, ilang taon ka na kapatid? Ayoko nang iniikot-ikot ang ulo. Gusto ko straight body. Straight head. 14. Matagal-tagal na yan, ha?
Mas matagal, 13, 14. Sa 14 na taon mo yan, ano ang nabigay mo sa iyong nanay, lola, lolo, na nararamdaman? Nabigyan mo ng pera. Sige, hindi kita ko questionin doon. Pwede naman talaga. Si Sam, ano ang naibigay mo sa nanay mo? Pakikinggan niyo kung totoo ang sinasabi ko, pag totoo. Ilang taon ka na, Sam? Magte-12. 12, 13, 14. Sakto. 14, 13, 12. Anong naibigay mo na sa Mami Cheche, Papa Saldi, o sino man? Chocolate. Che, totoo ba? Nakapagbigay ng chocolate? O sige. So at least, nadadama. Dapat, marunong kayong magbigay. Baka naman nag-request. Ibili mo ko ng chocolate, ha? Kasi, di ba? May request lang pala, kaya nagbigay. Punta tayo sa mga bagong kasal. Ano na ibigay mo na kay Rocky na naramdaman ni Rocky na nabiglang may motor si Rocky. Mararamdaman talaga yung motor na lumili pa na. So, we cannot question that. Daman-dama yun. Mula sa puso ni Sarah, tumagos sa puso ni Rocky. Kaya ang sabi nila sa isa't isa, I love you. Ang sagot naman ng isa, I love you too. Ayan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayoko kasi na tayo ay nag-aanuan ng walang ganong uri ng karunungang nakukuha. Graduation na bukas, hindi nga ako nakapunta ng SM eh. Hindi ako nakabili ng kahit alin, kahit anong. Kasi yung pinag-iitin. Binili yung bubong. Tapos, naibok. 10 yung naibok. Friday lang, palis lang ng Bible study na open ko. Wow, 1-8. Boracay to Manila. Kaya, ano yung 10 na i-book ko, pati si David, lahat na i-book ko yung si Glenn lang ang di na-book, yung kanyang mga anak. 10 basta yung na-book. Plus 8 kami, plus 2 si Daniel at si Kaya, plus si Rachel, 21 na nakabook. Ayan. Pero yung 21 na. Kahapon, nang ako'y papauwi, 1.7 naman yung pabalik. Yung Manila to, wala ng pera yung Gcash ko. Hindi ko na may pagbubuk sila, sayang So, pag nangyayari yun, 3.5 lang ang isa. Samantalang ako, 7,000. Kayo, magkano? 6,000. Sina Sister mo, more than 5,000. Pwede palang 3.5 lang. Pag may pera, aabangan lang talaga yung oras. Kaya kung may mga pera kayo at paaabang kayo sa akin, si Ruth tumutubo ako yung bigay ni Ruth ay 5,000. Naibok ko lang siya pabalik, 1.8. Hindi may tubo ako kay Ruth. Ang ganda. Ang ganda-ganda ng tubo ko kay Ruth. Kasi natuto na ako ngayong mag-book. Ayan. Hindi ko lang ibabalik ko kay Ruth yung sukulian. Kung ibalik ko man baka naman hindi natanggapin ni Ruth, Ayan. Kaya, yung gustong magpaabang ay sabay-sabay kami sa airplane pagbalik. Yung 21 na yun, sama-sama kami pabalik sa isang aeroplano. Kaya, nagsisimula ang lahat sa pagbibigay. Nagsisimula ang lahat sa pagbibigay. At turuan natin ang ating mga anak na magbigay. Ayan. Stingy church. Ni lahat na church na, hindi miyembro. Kami na stingy members.
Ngayon, stingy church. Ano ba ang bunga ng stingy church? Do not contribute financially to church despite being members or regular attendees. They don't miss church. They never give. Pastors dislike them who don't support the church financially and create financial burden for the church. They are making ministry difficult for the pastor. When you are a stingy member, you are creating financial burdens for the church. Sabi ng misis ko, tapusin mo na yan! Mangutang ka! No, ayoko mangutang ngayong panahon ito. Pag ang church ay magiging sakim o kuripot o hindi mapagbigay, magkakaroon ng difficulty ang iglesia. Hindi makakatakbo ng maayos ang iglesia. Kaya hindi siya nakatutulong. Kaya minsan sinasabi, binibiro ng sa ibang church, since hindi ka naman maramdaman, huwag ka nang umaten. May mga ganung pastor na hindi naman kita maramdaman sa iglesia, pero hindi tayo ganon, So, when God sees, nakikita ang inyong pagbibigay, may dalawang bagay na pwedeng gawin. Pwedeng ikaw ay i-promote or pwedeng ikaw ay i-demote. Tama naman. Kung ayos ang iyong pagbibigay, pupurihin ka. Promotion, syempre. Pero pag hindi ayos, syempre, malulungkot sa iyo ang iyong pinagbibigyan. Nako, dinadala ko lagi sa pamilya eh. Halimbawa, pinabili ka ni Bina, sinabihan ka, Lynn, ibili mo ko ng bayabas. Wala ka mabiling bayabas. Santol na lang ang binili mo. Oh darling, wala naman kasing bayabas. Ito ang santol, tanggapin mo. Matutuwa kaya si Bina? Natural, hindi. Sabi, huwag kang babalik dito nang wala kang dala. Naglilihi pala, yung pala ibig sabihin, naglilihi pala. Pag hindi mo dinala ang bayabas, ang magiging anak mo ay pangit. Naku, pag narinig mong pangit ang magiging anak mo, gagawin mo lahat, Aba, yung magiging anak ko ay pangit. Yan. So, it's either matutuwa sa iyo o malulungkot o mayayamot na hindi magkakaroon ng pagkakasundo sa dalawang tao o sa dalawang Ganun din sa Panginoon. Kaya, if you're giving or if your giving is below your level, the level He has placed on you, you are telling Him to reduce you. Kapatid, kung mas mababa ang iyong ibibigay sa inaasahan, ay i-reduce. O anong ibig sabihin nun? Ititimod ka, mababawasan ng pag-ibig. Ayan. Mababawasan ng pag-ibig niya sa iyo. Unti, mawawalan ng tiwala sa iyo ang iyong asawa. Dahil may ine-expect siya na hindi mo ibinibigay. Amen. Hello? Are you here? May lumapit kay Pedro. May dala-dala. Pedro, eto, pinagbilan namin sa lupa. Eto ho ang tithes. Pinuksan ni Pedro. Sabi, anong pangalan ng sister ko rin? Sino ba muna? Si Ananias o si Sapphira? Si Ananias o si Sapphira? Si Sapphira muna. Peter, eto pinagbilan namin sa bahay, sa lupa't bahay. Eto ang aming tithes. Tinanggap naman ni Peter, binuksan, bumalik siya. Sapphira,
Ito ba talaga ang tithes na pinagbilan nyo sa lupa? Opo. Biglang bumaliktad. Dahil inumitan pala yung tithes. Bakit ginawa mo yan? Bakit niloko mo ang Holy Spirit? Tinanong na kita, mali pa rin ang sinagot mo. Ari namang magsabi kang, sorry, nabawasan ko yan. Ay hindi sinabi, kundi sinabi niya, yan talaga ang tithes. Ganun ba? Ito talaga ang tithes? Eh, naririnig naman niya kung magkano na ang napagbilan ng lupa eh. May pagsisinungaling mo ba yun? Ang dami namang marites, lalo na sa bumbo. Pastor, nag-loan ako. Magkano na loan mo? Ito ang tithes ko. Itatanungin ka, talagang ito ang tithes mo? Opo, bagsak. Boom. Gusto niyo ba nung ganun? Hindi maganda, di ba? Dumating ang kanyang asawa, si Ananias. Peter, Pastor! Halika dito, halika dito. Hinahanap ang asawa, kaya biglang dumating. Natatagalan, nawawala ang asawa. Pastor! Halika dito. Ito ba talaga? Pinakita pa niya. Ito ba talaga ang tithes ninyo? Opo, Pastor. Bakit kayo nagkutsabahang mag-asawa? Alam mo ba ang asawa mo? Sa kanyang ginawa, bumagsak, patay, kadadampot lang nila at kalilibigla ng asawa mo. Bakit kayo nagkuntsabahan? Sabay, bagsak si Ananias, patay din. Dahil sa kasakiman sa salapi, sa pag-ibig sa pera. Ugat ng maraming kasalanan ay ang pag-ibig sa salapi. Kaya ina-advise namin kayo, huwag kayong masyadong mahilig magmahal sa pera. Paminsan-minsan, ipagpalit ninyo ang pera sa Diyos. Mas maganda, mas mahalin ninyo ang Panginoon. Amen! Lahat na nagmamahal sa Panginoon, purihin siya! Purihin ang Panginoon! Sister Corinne, kahit ba ako sa hirap, ipagtatayos ko sa Panginoon? Bakit? Utang na nga yun eh. Ba't ipagtatayos ko pa? Saan makikita yun? Sa Malakias 3:10. Kaya alam ninyo, may naglo-loan 500,000. Dala nila 50,000. At ang church ay nagiging mabilis ang paglago at mabilis ang pag-unlad dahil sa mga tapat na kapatiran. Hindi nakakahadlang, walang hindrance, walang difficulty. Dahil sa church members na nagmahal sa kataas-taasang Diyos. Nagmamayari ng langit at ng lupa. Naglalagay sa ating mga kamay ng ating mga kaaway. Kaya kahit magbigay ka, hindi ka maghihirap. Magiging magaan sa iglesia ang 1,000,000, maniwala kayo. Wala pang buwan, 1,000,000 nakuha ang isang L300 dahil sa pusong mapagbigay. Tingnan niyo nakaraan linggo,
Ang bubong natin, 18,000 mahigit. Nalimutan ko na nga yung bayad sa bangka, bahala na ako sa bayad sa bangka. Yung ipinabook ko na 10, 18,000 yun. So, 36,000. Dahil alam ko namang mahal din yung aking kalusugan, nagpa-blood chem ako, 3,500 yun. Blood chem pa lang yun. Wala pa dun yung consultation, wala pa dun yung medicine, 3,500 yun. Ba't dami? Ganun kadali. Dahil ang ating tayong lahat ay naturuang magmahal sa Diyos ng walang walang limitas. Yun. Ayun. You do not limit God. Amen? You do not limit God. Amen? Walang limitasyon na yung pagmamahal sa Diyos. Kaya tinatanong ko, siyempre sumasakit din naman ang ulo ko. May tiles ba? Sabi ko, kahit walang tiles. O, nasali sa kanya sakit ng ulo. Sige, mag-loan ka. Ayoko mag-loan. Sasalinan ko rin kayo. Sinalinan kayo may ni sister ko rin. O, wala nung tiles. Kayo naman nasasakit ang ulo. O, di ba? Ganyan talaga nagmamahal na nagdadamayan. Dahil alam ko sumakit na rin ang inyong mga ulo, gagawa kayo ng paraan. Ang Diyos ay gagawa ng paraan upang ang kanyang iglesia ay hindi mapahiya. Amen? Tanungan, anong handa ni Nabina? Sabi ko, sige, 50 kilos sagot ni Sister Kulen. Ayan. Ano, 50 kilos ba? O kayo, anong sagot ninyo? Anong ibibigay ninyong mararamdaman? Pagmamahal ba? Aba. Iniisip niya table. O, pwede po yun. Pwede din naman bigyan table. Nagbukas ako sa online, pambihis dito, 6 pesos. Ang 100, 6,000. O, sinong gusto mong yung upuan ay magkaroon ng damit? O, 6,000 sa 100 yun. Hire na lang, 2 piso. Eh di mo magagamit yun. 5 piso ba ang hire? Samantalang 6 pesos lang yun, atin na yun. 60 pesos ba? 60 pesos. O sige, 60 pesos. So, mahal niyo ba si Lim at si Bina? Bina, walang sumasagot ko naman. Mahal niyo ba si Bina at si Lim? Yung pumuli, rin nararamdaman ha. Pinatutunayan yan. Ay bakit naman Lili may nakalista sa mga ninong at ninang? Ilista niyo lahat, mapuno ang church. Ilista mo lahat. Kahit mahirap si Usting at si gusto ko magawa kay si Bina at si Usting. Gusto ko makita ang lumalakad na nakabaro. Alam niyo ba na dahil sa inyo, mag-aayos-ayos sa inyong kapwa, matututuwa. Baka hindi na ako ninong at ninang eh. Naabay ka na ba? Hindi pa raw. Pagkakataon ninyo kasi ng inyong mga kapwa ay matutong hindi ba? Sa pamamagitan ninyo, make that opportunity to let your brothers and sisters shine or rise. The more you give, the more you rise. Yeah. Hallelujah. This is the principle of God's kingdom. In this kingdom, the more you give, the more you rise. Nasaan na yun? Ayun o. Gusto niya lumubog? Huwag kayo magbigay. Sigurado ako, sa isang linggo, wala na kayo. Dahil ayaw magbigay ng oras, panahon, lakas, lahat ng pinagkit ng mga bata, ayaw ibigay, lulubog kayo. Walang pagsikat sa inyo. Pero magsimula kayong magbigay, unti.
Sisikat kayo ng sisikat ng sisikat ng sisikat. At ang Diyos ay naghahanap ng mga lalaki at babae na kanyang pagpapalain. Kalooban ba ng Diyos na ako yumaman? Oo! Tiyakin mo lang, Diyos ang nagpayaman sa iyo. Bakit? Pwede ba akong yumaman nang hindi galing sa Diyos? Sabi ni Arda, may kasalanan pa nga ako, brother, na isang kasalanan man. Nanalangin ba naman ako? Okay, tumama sa wedding. Nakapanalangin na siya kay Satanas. Patayain mo nga, patamaan mo nga ako sa wedding. Dito kaya daw siya. Anong numero, Lord? 2.15. 10 piso. Kanya tumama siya ng 10 piso. Sabi ni Satanas sa kanya, sana kasi dinabihan mo ng taya, para yumaman-yaman ka eh. 10 piso lang ang itinaya mo. Kung 1 milyon na itinaya mo, hindi sarado ang wedding. Dahil hindi alam mo saan kukunin ang pambayad sa iyo. Kaya sabi niya, ayoko na sa iyo, Satanas. Hindi na ako sa iyo maglilingkod. Tinesting lang kita. Apo, nagpapayaman din pala ang Diablo. Buti hindi na umuli. Isa pang numero, 1 milyon na ang itataya ko. O ikaluluwa mo na, itinataya mo doon. Kaya dalawang bagay. Hindi maganda na ang nagpapala sa iyo ay ang Diablo. Mas maganda ang nagpapala sa iyo ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin natin ang Panginoon. Dahil mag-amateur si Brother Art, nung umaga, ang awit niya, awit din sa libutan. Kasi mag-amateur siya, mahilig talaga umawit si Brother Art. Ako din naman minsan nakaka-awit na, iba na palit ako inaawit ko. The more you give, the more you love. Sa sanlibutan. Dahil naging bahagi tayo ng kasaysayan ng aba, ako yung mag-wedding din, baka akala ninyo. Nagpapataya rin ako sa wedding nung araw. Aba, may mga suki ako, mga kanggunda, mga tiyana, mga tiyamaring. Pinapasyal ako yun araw-araw. Anak, sabi ng tiyana, anak, ako muna ay may tawag siya eh. Ako'y bubuenas muna. Minamalas pa ako. Sa isang linggo, anak, punta mo ako. Papunta ko. Punta mo, anak, binuenas ako. Tumama nga ako. Bumubuenas daw siya. Pero, yun yung paraan ng sanlibutan. Iba ang paraan ng Diyos. Amen? Sa Diyos tayo aasa. Sa Kanya tayo maglilingkod. Nagsisimula ang lahat ng mga bagay, ang kayamanan sa isang salita. Sa salita, anong salita? Nangawawala na nga dito. Nangagtatago na sila. Sa isang salita, nagsisimula ang lahat ng bagay. Anong salita? Fear. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag mayroon kang takot sa Diyos, bubuksan niya ang iyong kaisipan, tatalino ka, malalaman mo ang mga bagay-bagay patungkol sa kayamanan ng Diyos. Hindi malilihim. Makikita mo dumarating ang mga biyayan pagpapala na hindi mo napapansin. Sapagkat nang magsimula kang matakot sa Diyos, magsisimula, sisikat ka parang araw sa umaga. Sisikat ka. Masusumpungan mo ang sariwang pastulan. Purihin natin ang Panginoon.
If you want to rise, what will you do? If you want to rise, what will you do? Of course, you will give. Learn how to finance the work of God so that God will continue to finance your life. Ang ganda nun ah. Aralin mo, kapatid. Kayo ba'y nag-aaral? Sa inyong buhay, ayaw ko yung mahihirap. Ayaw ko kayo yung maging mahirap. Sa inyong buhay, aralin ninyo kung paano kayo ay pagpapalain ng Diyos. Finance the work of God and God will finance your life. Purihin natin. Finance the work of God and God will finance for your life. Kasi akala nyo pera ang habol kayo ng habol sa pera eh. Hayaan yung pera ang maghabol sa inyo. Huwag nyo habulin ng pera. Dadalhin ko na. Biglang nag-isip. Hinabol. Balik. Ang pagmamahal sa pera ay magiging hugad ng iyong kasalanan. Again, finance the work of God and God will continue to finance your life. Number 2, na hindi gusto ng mga pastor ay ang pagkakaroon ng rebellious spirit of the members of church. Nagre-rebelde. Na-rebuke, nagre-rebelde. Ayan na. Buhay na buhay sa akin yung ginawa ng isang ina na nang umiyak ang kanyang anak habang sumasamba. Sa unahan pa naman ako po, iyak ng iyak. Sabi ng pastor, Nay, medyo sawayin mo naman ang iyong anak sa pag-iyak. Doon ka muna sa likod. Biglang nag-alsa baluta yung nanay. Ganun ba? Ganun ba sa inyo? Oo. Ayaw ng Panginoon ng mangingay ang pagsamba. Lumipat sa ibang iglesia. Sige, sa Methodist na lang kami. Masyadong mataas ang inyong standard. Ayan, napunta ng Methodist, napunta ng Unida, nang hindi magkasundo. Sorry, sa Methodist at sa Unida. Hanap ko ba ng ibang iglesia? Ayan na, ayan na. Hanggang sa kanyang anak ay naging masama, naging drugista, napakasama ng kanyang naging anak. At napatanong siya sa Panginoon, Panginoon, kababait mo naman. Linggo-linggo naman ako nasa Methodist. Linggo-linggo naman ako nasa Unida. Linggo-linggo naman ako nasa Maranatha. Linggo-linggo naman ako sumasamba sa simbahan ng Katoliko. Bakit nagkaganito ako? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Anak, nang mag-rebelde ka sa akin, sa pastor, nang umalis ka, naglayas ka, nag-alsa balutang ka sa church, nagsimula ang problema sa iyong buhay. Bumalik ka. Magpaalam ka sa iyong ina-attend ng pastor, bumalik ka. At tingnan natin kung anong magagawa ng Diyos. At siya umalis sa iglesia, bumalik, pinatawad ng pastor. Yung pala, nalaman ng kanyang anak, at ang sabi ng kanyang anak, sorry nanay, yung pala ang istorya ko. Maglilingkod na ako ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda, amen. Kaya payo ng mga lalaki at babae ng Diyos, huwag kayong magiging rebelde. Ayan.
If you want God to crown you, avoid rebellion. God does not crown rebels. The crown will never fit your head. Oh my goodness. Hallelujah. Ano ba? Kayo ba'y nandito pa? Baka naman ako nag-iisa ng sigaw dito ng sigaw. Kasama ko pa ba kayo? Dapat lang. Kasi ang rebelde, wala namang kapayapaan. Ikatlo, offensive members. Ano ba yung offensive members? Bago ko pala nagsasalita, marami nang sinasalita. Hindi nakikinig. May sariling mundo. May sariling sinusunod. Ito ang gusto ko. Maraming ganun eh. Uy, kapatid, agapan mo. Oh, basta. Gusto ko basta ganito ang oras ng pagpasok sa church. Wala kang magagawa. Offensive. Some of them are even angry with God. That God does not answer their prayers and they stop attending church service. They are angry with God that God has not heard their prayers. Don't be offensive. Sabihin mo sa iyong kalapit, don't be offensive. Hindi nais yan ng Diyos sa iyo. Ayan. Number 4, members who lack commitment. Ayan. Everybody say commitment. Ayan. Ang ating mga maestro, bagamat mga pagod, ang kanilang katawang lupa gumagawa Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos Sabado at Linggo dito pa sa church, sumusuko na ang kanilang katawang lupa, pero yung kanilang commitment ay hindi pa bumibigay. Tuloy-tuloy pa rin. Andyan pa rin sila. Iyan ang gusto ng Panginoon. Hindi yung awit ng awit, I pray to be the servants of the Lord. Ang galing pa namang umawit. Abot sa impyerno ang awit. I pray. Kapag isang oras lang naggawa, ay wala naman. Ay, pray daw siya. Saan ka pray? Are you committed? Tanong nga ng commitment sa Diyos. Bakit kayo binibigyan ng assignment? Hanapin niyo sa Bible yung bilin at bilin, utos at utos, punta ka roon, punta ka rito, gawin mo ito, gawin mo yun. Yun ang pananampalataya. Walang katapusang kauutos. Yun yung sinasabing pag isusulat ang salita ng Diyos, ang gawa ng Diyos, ang kilos ng Diyos, aba hindi sapat ito. Dahil bawat lalaki at babae ng Diyos nakakarinig ng utos. Nagsimula sa salita. Yun ang awit ninyo kanina. Narinig na sinalita ng Diyos, isinagawa, nagawa. Saan mo ilalagay yung mga gawang iyan ng Diyos? Na nagsimula lang sa utos hanggang sa maging makatotohanan o naging laman ang utos ng Diyos na kanilang naririnig. Amen. Kaya tayo, may mga target tayo at sa pasimula pa naman yung ating target ay laging na-accomplish. Nasaan yung target? Ipakita mo nga sa kanila yung target. Nasa faith, nasa pangalan mo. May 4 na Sabado pa bago maganap ang kasalan. Ating isulat ito. Ating ipakita ito sa Diyos. Magkaroon tayo ng target. Ayan. Unang Sabado, ikalawang Sabado, ikatlong Sabado, ika-4 na Sabado, para naman magka-tiles. Kasi ayaw nila ng walang tiles, walang kesame. Ilagay natin sa tamang perspektibo ng buhay. O sige, copy-paste mo dyan. Dapat si Ronnie pagsasalitain ko para sabihin yung mga halaga ay kaya lang siguro sa isang ano na.
Ang mga anak ba nyo nakaka-message nyo? Hindi ano. Ang mga anak nyo ba, mga kapatid, nakaka-message nyo ba? Lagi po kasi mga cellphone, ang mga ka-message, ang mga mandiligaw, mga kasama sa trabaho, pero ang magulang hindi ano. Tatay, hindi ko nakikita ngayong messenger. Oo, ano, bakit na anak? Fred, bakit ka? Parang hindi ano. Tawagan mo. Hello! 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 Nalilitaw, busy. Sir! Bakit kita kong busy? Ano ba tawag doon? Nakaano tawag doon? Ha? Do not disturb. Naka-do not disturb. Yung pala naka-do not disturb, kahit anong tawag mo, hindi makukunik. Isa lang ang kakunik, si Jeep Car. Kaya kahit nagdadrive, nag-uusap sila. Sabi ko, anak, patayin mo naman yun. Baka naman tayo sa impyerno mamunta. Patayin mo naman. Baka tayo mabungga eh. Okay na, mahal naman yan yung mga asawa. Okay naman yan. Hindi kayo bumumuntra dyan. Lagay naman yun sa tamang perspektibo ng buhay. Bigyan din naman yun ng oras sa inyong mga magulang. Paninalabas gym card. Yan. Ginagawa ko lang sa pulang anak ko para masasaktan kasi kayo pagka hindi anak ko ginagamit ko yun. Alam ko itong mga anak ko ito maiintindihan ako. Sige, hey! Nakadulat this star. Sino namang kakuntak-kuntak mo dyan? Kami message ko lang kasi. When you are a member who lacks commitment, you are a negative influence sa church. Everybody say, negative influence. Ang ibig sabihin, hindi ka magandang halimbawa, kapatid. Nakakadala ka ng tangal. Kung mayroon kang commitment, napakaganda mong halimbawa. Nakakadala ka ng sipag. Ang target lang naman natin this week, mabubungan. Ay nabubungan na nila kahapon, so tapos na yung ating wala nang gawa mamaya, ayan, maginhawa na. Ano yung susunod? Naku, 4 yan. Hindi ko alam kung isa tayo aabot. Pakikita lang natin yan, hahayaan natin ang Diyos ang gumawa dyan. Ayan. There are 4 Saturdays, ang before o naging before the scheduled wedding day. Target to accomplish, number 1. 1 and 2, pwede magkabaliktad yan eh. May sasabing flooring muna, may nagsasabing muna, anong tawag doon? Finishing muna. So pwedeng magkabaliktad yan. Isasabay sa finishing, painting, pangatlong Sabado, kesame, pang-apat, tiling or putting of tiles. O di ba tapos naman? Tapos naman, di ba? Kung loloobin ng Panginoon, matatapos yan. Kaya lang, bibilis yan, matatapos yan, kung ang church hindi mag-withhold. Why? Withholding is dying. Giving, living. Amen? Pag hindi kayo mag-withhold, we will live. Pag tayo'y nag-withhold, mamamatay ang ating mga pangarap sa buhay. Sa ngayon, pangarap natin yung may katuparan, kaya nga target lang eh. At yung pangarap natin yan ay hindi may isa sa katuparan kung kayo ay magkakaroon ng stingy heart. Pusong bato, pusong hindi mapagbigay, pusong mapagmahal sa salapi, hindi yan inalulugda ng Diyos. Nababamper ang iglesia, nahihinto ang iglesia, nalulungkot ang iglesia, hindi makapagkatuwa ang iglesia dahil may bumabara. Subalit kung walang babara, kung lahat ay dadaloy, lahat ng yan ay ma-accomplish,
at ang dulo niyan, ang kagalangan ng Panginoon ay ating mararanasan. Kayo'y kukurunahan. Anong kuruna? Tapat na anak ng Diyos. Mapagbigay na anak ng Diyos. Mabuting anak ng Diyos. Nagtapat ka sa kaunti, pagtitiwalaan kita ng malaki. Pagtitiwalaan kita ng maraming bagay dahil napagtiwalaan ka sa kakaunting mga bagay. Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon. So, titingnan natin ang timeline na yan. Timeline ang tawag dyan. Ang timeline natin ng isang linggo, nabubungan na. Ang susunod sana, pababagsakin ang pader dahil may bubong na. Ay pagpahingayin muna natin ang ating mga maestro at nagpapagod rin naman. Ay, aning ko kayo, wala naman kayong pinaggagawa. Ay kawawa naman ang mga maestro dahil sila din naman ay may ibang ginagawa. Amen. Kayo namang higa na naman ang higa, ay baka naman magsitigas ang inyong mga likod. Ano? Sige. Give your time to God. Give your money to God. Give your life to God. Sabi ni Eric, give your soul to God. Ang sabi ng Panginoon, give everything to God. Purihin natin ang tayo natin kayo. I stood in old Jerusalem beside the temple gates. I heard the children sing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven answer round. I thought the voice of angels from heaven answer And then I thought my grief was gone, the streets no longer rang, as with a glad sound the little children sang. The sound grew dark with mystery, the morn was cold and tree, as the shadow walked across the roads upon the lonely hill. As the shadow walked across the roads
once again my dream was changed. New earth there seemed to be. I saw the holy city, the crystal sea. The light of God was on the streets, and the gates were open wide. It was the that will not pass away. There is a land, there is a land, Pag-break ng kasalanan ka sa Panginoon. Pagkatapos ay aawit ang mga bata sa offering. Minsan pa may mga sa oras ito, isang mabuting bagay na magpasalamat sa iyo. Tumawit ng mga pagpuri sa iyong banal na harapan. Sa oras na ito, Panginoon, narito ang buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Ang mga kasalanan ang masumpuan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kung may aming naisip, nasalita, nahakan ang aming mga puso na hindi magpapagay ng kalituran sa iyo, Panginoon. Tawaran mo kami sa oras na ito. At minsan ba, dalangin namin ang buhay ng bawat isa sa oras na ito na patuloy sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng mga susi, Panginoon, na aming narinig na pinagdadali mo sa iyong babae at dalangin lingkod. Ito'y aming ipamuhay, Panginoon. Ito'y aming lalakan sa pananampalataya. Maraming salamat sa iyong malalaking ginagamit, Panginoon. Patuloy na ang iyong mga salita ay malayang ipahahayag at patuloy na darampot ng buhay ng bawat sa aming mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito. Patuloy pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, spirit, soul, and body. Patuloy na
ang paglilingkod namin ito sa iyo, Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik, ito'y amin sa iyo. Maraming salamat. Kasalanan namin ang bahay-sambahan na sinasagawa, Panginoon, ang church extension, Panginoon. Patuloy itong bulong sa bawat pangangailangan. Katulad niya ng susi, Panginoon, na kung nagawa namin ang lahat ng bagay, dapat namin gawin o kaya namin gawin, ang hindi na namin kaya, ay sa iyo na tayo. Maraming salamat sa Diyos. Patuloy na sa aming pag-iwalay, Panginoon. Ikaw mag-ingat sa buhay ng bawat isa. At patuloy na ikaw ang Diyos na patuloy na masumpungan ng bawat isa. Ang pusong mapagbigay, ang patuloy na pinapagkaloob mo sa amin. Kung paano sa bawat bini na aming ilihasin sa kanilang pagkain. Ito'y hindi ko ako alam mo. Kaya maraming salamat sa iyo, aming Panginoon. Sa oras na ito, patuloy dalangin namin. Pagpupuno mo sa buhay ng bawat isa, sa bawat pangangailangan namin. Sa darating na kusada sa lugar na yan ng buwan ko. Dalangin namin, Panginoon. Patuloy na makaisa ang buhay ng bawat isa. At ang pagpupuno sa bawat pangangailangan sa lugar na yan. Maging ang pag-iingat sa buhay ng bawat. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo ang buhay, ang matatanda sa iglesia, Panginoon. Patuloy na sila makasama pa namin sa paglilingkod sa iyo. Maging sa bawat kabataan, sa buhay ng bawat sa amin, sa music ministry. Patuloy itong Diyos, magbahid sa buhay ng bawat sa amin. Patuloy na magawa namin ang aming mga asayo. Lalo presensya mo ay maranasan sa bawat aming pag-amit, sa bawat pagpagtog sa buhay ng bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras nito. At wala kaming ibang pupunin na naman. Hindi ang lahat ng papuri at ang kailangan ng pasasalamat ay ibinabalik namin sa iyo sa matamis na pangalan